Sa wakas ay nilabas na nga ni Kawasaki ang kanilang bagong middleweight big bike, at ito ang Kawasaki Ninja 500 2024 at Z500 2024. Pero bago natin tatalakayin ang dalawang motor na to ay pasubscribe muna sa aking channel para maging updated kayo sa susunod na upload patungkol sa motorsiklo. Kung usapang engine naman ay pareho silang naka-liquid cooled na merong dual overhead cam, 8-valve na merong 451cc parallel twin. Sa bore X-stroke naman ay meron itong 70mm by 58.6mm at sa compression ratio naman niya ay meron itong 11.3:1. Meron itong kakayahang maglabas ng maximum horsepower at 9,000 RPM at sa maximum torque naman kaya ito maglabas ng 42.6 Nm. Pareho po silang dalawa na merong 6-speed gearbox. Sa fuel system naman niya ay naka-electronic fuel injection na po ito na merong 32mm throttle bodies. Both Ninja 500 at Z500 ay gumamit ng steel trellis frame design. Equipped din ito ng assist and sleeper clutch at napaka-responsive din ito dahil napaka-gone ng kanyang chassis dahil sa ginamit nitong material. Hindi na tayo magtataka kung bakit pareho lang ang kanilang engine specs dahil ang Z500 ay naked version lang ng Ninja 500. Kung titingnan natin sa harapan ng Ninja 500 ay kakaiba nangga po ito compared to Ninja 400 before. Kagaya lamang ng kanyang side panels ay binago na rin, tapos itong lower flaring din niya ay binago din. Nag-improve talaga ang Kawasaki sa kanilang mga unit upang lalong maging masaya at magustuhan ito ng mga rider na e-drive ang mga unit nila. Sa suspension naman nila ay pareho itong merong 41mm telescopic fork sa harap na merong 4.7-inch travel, at sa likod naman naka-uni-track spring preload adjustable na merong 5.1-inch travel. Kung sinasabi nating meron itong malakas na engine ay kasabay niya ng magandang braking system kaya naman itong Ninja 500 at Z500 ay gumagamit ng 2-piston caliper semi-floating disc na merong malaking sukat na 310mm sa harap, tas sa likod naman ay gumagamit din ito ng 2-cyton caliper na merong sukat na 220mm disc. Sa gulong naman niya sa harap ay may sukat itong 110/70 by 17 at sa likod naman ay may sukat itong 150/60 by 17. Isa pa sa mga binago ni Kawasaki sa kanilang bagong motor ang napakaganda at napakaangas na TFT display na kung saan complete ito ng mga impormasyon na kakailanganin mo sa iyong biyahe. Maliban dyan ay meron pa itong smartphone connectivity at hindi ka na mangangamba na malobot ang cellphone mo sa gitna ng biyahe dahil equipped na nga ito ng USB charging port. Sa dimensions naman itong dalawang motor ang Ninja 500 at Z500 ay pareho silang merong wheelbase na 1,375mm at length na 1,995mm. Sa overall width ay mas malapad ang Z500 dahil may sukat itong 800mm samantalang itong Ninja 500 ay may sukat itong 730mm. So mas madaling isingit sa mga traffic ang Ninja 500 kumpara sa Z500. Sa overall height naman ay mas mataas ang Ninja 500 dahil may sukat itong 1,120mm, samantalang ang Z500 ay may sukat itong 785mm. Pero pareho itong kayang emeniho ng mga Pinoy dahil pareha po ang kanilang seat height na 785mm. Sa curb weight naman ay meron si Ninja ng 171kg samantalang si Z naman ay merong 172kg. Sa mga ilaw naman itong Ninja 500 ay kargado ito ng bagong compact headlight na merong LED low beams at reflector type high beams at position lights. Ang Z500 naman ay meron din itong bagong LED headlight na kapareho sa Z7 Hybrid. Meron itong two low beam lights sa taas na merong single high beam na nakapositioned underneath. Itong dalawang motor na ay magiging available ito sa dalawang variant, ang regular variant at special edition variant. Sa regular variant naman ang Ninja 500 ay magiging available sa dalawang color, ang metallic spark black at metallic flat raw greystone. Ang Z500 naman ay meron ding dalawang color, ang metallic spark black at matte graphene steel. Sa price naman ay wala pang ni-reveal si Kawasaki patungkol dito pero hopefully soon magiging available na ito dito sa Pinas. Yung lamang mga koys, ride safe always and God bless.